Eh, ano ba naman yan? Hindi ka lang pala pasikat. Bida-bida ka din pala, Robin. Alam nyo guys, nung nakita ko tong balitang to, isa lang yung pumasok sa isip ko. Nasa tamang bait pa kaya itong si Robin Padilla? Nasa tamang katinuan pa kaya itong si Robin Padilla? Kasi wala eh. Sobra na guys yung pagiging epal niya. Bida-bida na nga, pasikat na nga, umi-epal pa. Ano yung sabi dito sa balita? Oh, Senator Padilla, makikipag-usap sa China. Kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. So, bali guys, siya na daw po ang makikipag-usap sa China. Hingil sa issue daw po guys ng West Philippine Sea. Bakit ka nakikialam? Meron ka bang alam sa geopolitical? Ha? Bakit ka nakikialam? Diskarte yan ng ating presidente. And alam namin yung stance mo sa issue ng West Philippine Sea. Pro-China ka. Anong ina-expect mo? Susuportahan ka namin na ikaw yung makikipag-usap? Hindi ka nga nakakaintindi ng English. Ano yung mode of communication ninyo? Yawa. Nakaka-stress. Sana yung utak nire-renovate din, no? Bakit hindi mo kausapin si Digong sa issue ng gentleman's agreement? Mas maganda sana yun. Nakatulong ka sana. Kaso yung magiging bida-bida ka, di ba yung magiging pasikat ka na ako yung makikipag-usap sa China, gamit lang ang aking bangka, pupunta ako, lulusob ako dun. Animal. Ano ba naman to guys? Ano ba naman to? So, panood ko lang muna sa inyo yung balita. Ito yung sabi. Huli siya makikipag-usap sa China. Wait lang. Na ano yung... Ngunit sabi ng senador, patuloy siyang makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Ha? Sigalot? Away? Dalawang awayan ng dalawang bansa? Sino ba yung nang-aaway? Diba? Diyos ko po, ano ba naman yan si Robin? Hanggang meron tayong diplomatic relation sa China, makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong i-commit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po akong magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila. Bilang isang public servant po ninyo. Hindi namin hiningi na ikaw ay makipag-usap dahil unang-una, wala namang executive order na ikaw ay makikipag-usap doon. Wala kasi bida-bida tong animal na to eh. Diba? Hindi ka naman inutusan. Hindi ka naman inatasan. Gagawa-gawa ka ng isang trabaho na hindi mo naman trabaho. Pagiging senador pa nga lang, hindi mo nagagampanan ng maayos. Tapos makikialam ka sa issue ng may issue. Diskarte na yan ng presidente. Alam nyo guys kung anong kinakatakutan ko dito? Kung sakaling siya man yung makipag-usap. Na baka instead na ma-escalate, baka ang mangyari, maibenta pa tayo. Kasi ano yung stand niya? Pro-China siya eh. Diba? Ayon pa kay Padilla, sa kanyang pakikipag-usap sa Communist Party of China, ang tanging natalakay ay ang ukol sa pagiging trading partners ng dalawang bansa. Naku guys, oo nga pala. Yung PDP Laban, meron niyang ties dito sa Communist China. So ano ina-expect natin? Ha? Ano ina-expect natin? Napapabor sa atin yung magiging pag-uusap nila Padilla? Malamang sa alamang, sasakit lang yung ulo natin dyan. Huwag ka nang magpasikat, Robin. Manahimik ka na lang, yawa ka. Pasikat ka masyado eh. Mag-usap tayo. Kasi yun naman talaga eh. Magkapit-bahay tayo eh. Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi po ako tumitigil na nakikipag-usap, sa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po eh, hanggat meron tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Tumanggi naman si Padilla na magbigay pa ng pahayag ukol sa pang-aagaw ng China Coast Guard sa supply para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Oh,
Diyan pa nga lang sa pangaagaw ng supply natin eh. Hindi ka na makapag-comment na anong sasabihin mo doon sa China. Ha? Baka malay mo, hindi natin alam guys ha. Baka malay lang natin, ilaglag tayo nitong ano na to. Kasi ano to eh, butterfly na senador to eh. Kung saan siya makakasip-sip ng halimuyak, doon siya eh. Animal to. Naku, Diyos ko po guys, huwag kayong magtiwala sa taong to. Ipapahamak lang niya tayo. At saka wala tong masyadong alam sa geopolitical. Ano yung aasahan natin dyan? Na hindi nga nakakaintindi ng Ingles. Ano yung magiging mode of communication nila? Ching chong chong chwaila. Ganon. Ay nako. Guys, ako hindi naman ako matalino in terms of geopolitical. Pero alam ko yung ginagawa ng presidente na para naman sa bayan. Alam nyo guys, itong si Robin Padilla, walang ibang ginawa yan. Nagpapasikat lang yan. Tulad ngayon, nagpapasikat. Talagang hindi talaga. Tapos may post pa nung nakarang araw. Yung picture ni Zelensky. Yung picture ni Zelensky at ni President Marcos, tapos ang caption, handa na ba kayo mga kababayan? O ano ibig sabihin nun? Di ba promotor talaga to ng pagiging bulok na utak sa mamamayang Pilipino, no? Di ba? Plastic talaga nito ni plastic mo, Binoy. Mga ganyan, pag nagkaroon tayo ng personal natin opinion, baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang importante sa akin, nasabi ko na noon ang posisyon ko. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil na makipag-usap. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace. Lakas makapagsabi na i-walk forward yung peace. Eh bakit yung China, peace ba yung ginagawa sa atin? Eh lagi nga tayong winawater cannon eh. Nililaser pa tayo. Tsaka guys, alam ko na yung magiging concept dyan. Ididiin niya na naman na kasalanan to ng Amerika. Kasi yung Amerika nangingialam sa atin. Ganun na naman yung magiging concept niyan guys. Kasi ayaw niya sa Amerika. And FYI Robin Padilla, with due all your respect, kahit ayaw mo sa Amerika, respeto na lang Robin ha, nire-respeto kita bilang senador, pero kailangan pa din natin ang presensya ng Amerika dahil unang-una, treaty ally natin sila. 'Di ba? Matatandaan niyo yung mga nakaraang statement niya na kaya naman natin na mag-isa eh. Bakit pa kailangan nangingialam yung Amerika? Doon pa lang guys sa kanyang mga statement na binitawan, alam na natin na anti-China, anti-America siya at pro-China. Hindi marunong bumalanse. Hindi katulad dito kay President Marcos na balanse po ang kanyang pagkokomento about sa natin sa sovereign rights. Hindi po ako magaling guys sa issue ng ng geopolitical kasi medyo maliit lang naman yung knowledge ko pero naiintindihan ko naman po guys kahit papaano yung ibig sabihin ng ating presidente. Wala bobo tong si Robin eh. Bobo yan. Tingnan nyo nga guys, nung sinabon siya ng ng isang professor dito sa Committee on National Defense, pakinggan nyo panoodin natin kung paano siya sinabon at kung gaano siya kabobo. Professor Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Wait lang mag-comment muna ako bago yung Professor. Yung 6 na taon, nung panahon ni Duterte, iba po yung pangyayari na yun kaysa sa pangyayari ngayon. Noon, hindi pa sila masyadong agresibo. Ngayon, nilalagay na po ng China sa
pingit ng kamatayan ang buhay ng ating mga fisherman. Nilalagay nila tayo sa isang danger. Iba po yung pangyayari noon sa pangyayari ngayon. So, wag mong ikumpara. Oo, nagkakaroon ng standoff noon. Pero iba po yung kanilang aggression na ipinapakita noon sa ipinapakita nilang aggression ngayon. Yawa. Ngayon, meron ng, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong magpa-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangkalang dala ko eh. Kita mo? Ang yabang talaga ng itlog ni Robin, no? Sarap tirisin. O, yan na naman siya. Ako nga, na-handle ko nga, nakaya ko nga. Ikaw yun. Kasi hindi ka naman lagi-lagi namamalaot. Diba, isipin mo din naman yung side ng ating mga fisherman. Noon, wala pa namang laser-laser yan. Ngayon, sobra-sobra na. Tapos ito yung gusto nyong yung gusto nyong makipag-usap sa China. Ako, Diyos ko po, sinasabi ko sa inyo, baka instead na sa atin pa yung West Philippine Sea, baka nandun na yun sa Chekwa. Bangka? Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung... Alam nyo guys, dapat itong si Robin Padilla natututong magbasa ng history. Kasi medyo parang ignorante siya parang medyo walang alam, di ba? Kita nyo sa kanyang mga pananalita, hindi nga ata niya alam yung Mutual Defense Treaty. Wala, bobo to Ako hindi ako matalino, pero alam ko kung saan ang pinaglamang naming dalawa. Gulo, ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdadog lang. Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Incheon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayong Incheon. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea.
Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan. Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally Sa in totoo lang defense. po, ang China In po, hindi po defense. nagre-responde kung sa tingin lang Treaty mahina ally yung po nila, harap nilang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang Ah, treaty natin. Depensa. Depends nga po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi, po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so Opo. far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyari, nag-upisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kailan Kasama ko po po kayo yung UP nakarating? Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo. Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 Opo. po, nakarating kayo. Opo. Yun po yung talagang Opo. bawat galaw. Sinusundan nandun ng po Coast yung Guard at militia. iniipit between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano. Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We do not yet have enough Tumatapang po tayo capability. dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, yun talaga, po ang ganun. necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Naniniwala po kayo. Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ng China, siguro nga para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging po, threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically hindi. Wala Wala pong opportunity Sino po ang before. naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Is Before there that, such a kung thing gusto as niyo the yung Filipino-American yung War? colonial history natin, umpisan po natin Is there such a thing as a Tapos po yung Filipino-American session ng War? US. Opo. Yun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Diba? Kita nyo? Parang medyo kailangan, alam nyo guys, kung may libro lang talaga, pwedeng isampal dyan sa pagmumukha ni Robin eh. Ito, basahin mo to, animal ka, kabulok mo, yawa. Diba? With all due respect, Robin Padilla, paulit-ulit kong sasabihin, even na hindi mo gusto ang Amerika, is still, meron tayong Mutual Defense Treaty since 1950s pa. And kahit sabihin mo man na ayaw mong Amerika, kailangan po natin ng presence, participation ng Amerika dahil treaty ally natin sila. At yung kinokompas mo na 6 years na, hindi naman ganito yung nangyayari. Kasi nung nakaraang 6 years, hindi pa ganun ka-aggressive. Iba po yung panahon ngayon sa noon. Pinapangaralan mo yung isang college professor of law, tapos ikaw, nakapagtapos ka, hindi ka nga nakakaintindi ng Ingles. Yawa ka, tapos ang lakas mong, ako na lang yung makikipag-usap sa China. Like, ano yung magiging ambag mo, di puta? Diba? Sumasawsaw ka sa issue ng may issue. Mag-aral ka muna ng geopolitics para naman kahit papano meron kang natututunan. Tama ba, mga minamahal?
So, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.